Naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung tugon po, tumugon agad-agad. Akala ko, dehin bokeke na naman eh. Mabuti naman na tumugon po agad-agad ang palasyo, no? Actually, dalawa pa po tumugon, si President Marcos mismo at saka si E.S. Bersamin. Hinggil po sa mga akusasyon nito ni Pangulong Duterte na nagkapirmahan kahit blanco po, no? At sabi po ni Bersamin, nagpapakalat si Tatay Digong ng fake news. At sabi naman po ni BBM, he's lying, no? So, fake news ang tugon ni Bersamin kay Tatay Digong at he's lying naman o nagsisinungaling. Yan po ang mariing tugon naman ni BBM. Kaya wala na po tayong tatalakayin. Hindi, meron pa ba? Pero yan po yung tampok natin tatalakayin. Sino po ba ang nagsisinungaling kanino? No? Sino po ang nanlilin lang? Napakaganda po nitong pag-uusapan natin. Makinig lang po kayo. Sana po ay manahimik muna, makinig para mamaya po maganda po yung ating talakayan. Mag-take notes lang po kayo. No? Kasi mahirap po yun yung hindi nyo pa napakikinggan yung speaker. Kino-question nyo na. Ibig lang sabihin nun, pumapasok kayo para may set na kayo ng mga mga biases, no? Kung pumasok kayo dito, sana nakikinig kayo. Ayan. Ang ganda, no? Inakusahan ng presidenteng kasalukuyan yung dating presidente na nagsisinungaling. Napakaganda po nito, no? Ayan. Kaya pag-usapan muna natin yan, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang iniintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan muna natin, no? Bukod dyan, may sinabi po si Pangulong Marcos na ibibito niya. Ito pong kung sakali pong pumasa itong panukalang batas, nito marami na kumbinsi, halimbawa itong si Ontiveros sa kanyang panukalang batas na naglalayong turuan ang mga estudyante kung paanong paligayahin ang kanilang mga sarili. Kinder, wala pa po, hindi pa po marunong. Tindi na sa ng batas nito ni Ontiveros, hindi pa marunong magsalita, magsulat at magbasa. Gusto na pong ituro ni Ontiveros kung paano po mag-call jacks. At baka gawin nyo pang taga-seminar nyo si ano pa, si anong pangalan, taga-apo, si Jim Coljax pa. Si Jim Coljax Paredes pang gusto nyo. Natutuwa naman tayo, no? Ayan na naman kayo sa search na naman. Sabi ko sa inyo, huwag kayong tatanga-tanga, makinig kayo. Hindi pa nga nagsisimula eh. Wala pa po tayo, pinagre-research nyo na ako. Hindi pa bumubuka bibig ko, pinagre-research nyo na ako. Wag na nga kayo, ako, simple lang ako magsalta. Makinig muna kayo bago kayo magsabi na ako ay misinformed. Wala pa akong sinasabi. Hindi ba tayo nagsisimula? Puta, misinformed na kagad ako. Sinasabi ko lang ko pa lang yung sinasabi ni BBM na ayaw niya ng anak ng pupa. Nakita niyo pa lang mukha ko, misinformed na kagad. Alam niyo, binilinan ko na kayo. Ang sabi ko,
kung pumasok kayo dito, pwede ba makinig muna kayo? Kasi kung hindi kayo makikinig at sasabihin nyo, misinform kagad ako, wala pa akong sinasabi. Puta, tanggalin ko na kayo. Mas marunong pa pala kayo. Kayo na po. Kayo na po ang mag-vlogs. Panoorin nyo na lang sarili. Sabing misinform ako. Kayo, wala pa akong sinasabi. Yan, misinform ako. Mamaya pareho pala tayo ng ideya eh. Hindi kita kilala, hindi mo ako kilala. Mag-research daw ako at misinform ako. Okay, balikan po natin ha. Hindi, tinanggal ko lang para tinataas din natin yung ano rito sa TikTok eh. Hindi po pwedeng papasok ka, nakakita ka na nagsasalita at sasabihin mo kagad na misinform yung nagsasalita, wala pa nga sinasabi. Hindi kita kilala, Brad. Kaya hindi mo ko pwedeng sabihin na misinform ako. Okay. Balikan natin. No? Natutuwa muna tayo kay President Marcos dahil tama lang yan. No? Hindi matuloy yan. Kasi nanggigigil din si Marcos eh. In fairness, wala po talaga matutuwa kay Risa Hontiveros. No? Dahil saan ka nakakita? Hindi mo pa tinuturuan na magbasa at magsulat. Kasi po, 4 years old eh. Ha? Ang alam natin, tayo natuto tayong magsulat, magbasa grade 1, 6 years old, 7 years old, di ba? Ito 4 years old, tuturuan mo na mag-call jacks. Paligayahin ang sarili. At sa batang edad, tinuturuan mo na sila na maging trans, yung maging fluid daw, yung sexual orientation. Ibig sabihin na maging fluid. Mag-isip yung bata na kahit ako meron ito kasarian ko, pwede ko makapag-isip na hindi pala ako yan. O, yan yung sinasabi ni yan yung sinasabi. At tayo ay natutuwa. O, di ba? Natutuwa po tayo na ibibito yan ni Marcos kung sakasakaling maging batas. Kasi sa laula eh. Opo, sa laula ka, Hontiveros. Alam mo, yung mga ganyang pag-iisip, pinapattern mo lagi sa West. Hindi naman tayo pa pwedeng sa West lagi. Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. May mga kultura tayo, ang dami na nating sinuko sa West eh. Halimbawa, yung pagkain ng aso. Dahil hindi sila kumakain ng aso, dapat hindi na rin kumakain ng aso ang buong mundo. Unfair po yun. Kasi kultura natin yun eh. Di ba? Yung mga Western countries, matagal na yan nag-i-impose ng kanilang mga culture sa atin. Ngayon, nagpauso yung mga baliw doon. Opo, mga baliw yung mga yun. Yung mga trans na yan, may tama po sa utak yan. Hindi na normal yun eh. Di ba? May ka, tapos diniklara mo lang na babae, kakalaho ka na sa mga sporting events ng babae, katarantaduhan po yun. At ang pupayag doon, sila lang. Mga uto-uto sila eh. Di ba? Yun po yun. Yung mabuti na lang, dapat sa simula pa lang, maawat na yung mga trans na yan. Hindi, kasi pag pinagbigyan mo to si Hontiveros, ganyan po sa ibang bansa eh. Yung mga teenager, no? Pinayagan nila yan, nasa batas nila, na mamimili na yung mga teenager ha. Ito pong mga teenager, hindi pa po pwede. Ito po, karugtong yan eh. Ang pagtatalo po sa ibang bansa, ganito. Trans-blocker, yung mga pang-block po ng mga hormones. Kunwari sinabi po ng batang babae, 12 anyos, sabi niya, ay lalaki ako eh. Kahit siya, babae. O ano po gagawin? Gagas gurguran nito. Di po ba? Yan po yung logic kaya hindi pa sila na pinaboboto. Pero hindi natin sila naboboto, hindi natin pinamimili ng mayor o barangay captain. Pero pinamimili na natin sila na sexualidad natin. Ako po,
Naging coach po ako ng mga batang kasi may coach na yung lalaking basketball eh. Nilagay ako sa mga babae. So nag-recruit ako ng mga tomboy. Panay tomboy po, na-recruit ko. Yung pinakamagaling naming tomboy, star player namin tomboy, pagka-graduate po ng high school, nagkaasawa. Tomboy na tomboy po yun. Talagang ang daming nililigawan nun. Pagka-graduate ng high school, may asawa na. Naging babae. Ibig sabihin, transition lang po yun eh. Sa tingin nila ngayon, lalaki sila eh. Bakit mo sila bibigyan ng chance? Bawal nga silang, tignan nyo yung mga batas nila, bawal silang bumili ng alak. Maglasing hindi po pwede, pero magpalit ng kasarian pwede. Yan yung gusto nyong gayahin natin. Yan yung gustong gayahin ni Hontiveros. Pinatatanggap ni Hontiveros yung mga sexual fluidity o yung pwede kang mamili kahit hindi ka pa marunong magbasa. Marunong ka na ba magbasa? O pwede ka na magtikol. Hindi ka pa marunong magbasa. Tuturuan ka na how to pleasure yourself. 12 anyos ka pa lang. O ano nung pakiramdam mo? Pakiramdam mo ba lalaki ka? Alam nyo, mga kalokohan po yan. Pinagbibigay nyo yung mga kalokohan. Huwag po kayo mag-alala. Yung tomboy at bakla, hindi po natin yan. Hindi tayo against sa mga tomboy at bakla. No? Matagal na nating tanggap yan. Di ba tanggap na natin yan? Dami na natin tinanggap mga sikat. Hindi naman natin sila dinidiscriminate. Yan si Vice Ganda. Meron ba nag-discriminate dyan na bakla ka, hindi ka pwedeng mag-host ng ano? Wala naman eh. Tanggap dito sa Pilipinas yan. Lahat ng ating mga reporter ng showbiz, panay bakla. Tanggap din. Mga direktor, si Daryl Yap ba kaya dinimanda dahil bakla? Hindi. Ang dami na natin tinanggap ng mga bakla. Si Piolo Pascual nga, putya, bakla eh, tinatanggap natin na leading man. 'Di ba? Wala tayong problema sa mga bakla, tomboy. May problema tayo dito sa bill nito ni ano, iba kasi yung trans eh. Pwede mo pantawagin ang sarili mo na non-binary ako. Ano yung non-binary? Hindi ako lalaki, hindi ako babae. Ano ka? They, them. Puta, ang pronouns mo, they, them. Magagalit mga English teacher sa atin yan. Usapin po ito na LGBT. Hindi nyo sabihin na LGBT. Yung lesbian, gay, okay sa atin yun. Yung mga bi, yung mga yan, ang mga may problema tayo, mga trans. Yan yung mga, mga iba na po yung pag-iisip. Ngayon, dahil inalaw nila yan, meron ngayong mga matatanda na trans baby ang tawag nila sa sarili nila. Ang tatanda na nila pero asal baby sila. May asawa yun. Pinapayagan na asawa kasi natrap siya eh. Baby siya na natrap sa kaya natutuwa tayo. Kasi sinabi ni Pangulong Marcos, sinusuportahan niya yung sex education eh. Nagpaliwanag naman. Yung sex education daw na pinagdaanan niya. Yung pinagdaanan natin sex education, tinuturo yung mga anatomy. Okay naman. Kaya nagpaliwanag siya. Akala niya yun yung ipapatupad na sex education sa bill na to. Hindi po, Mr. President. 'Di ba? Kaya napagtanto niya nung na-realize niya na ganun pala yung yung ipapatupad na sex education, pag pumasa tong bill ni Hontiveros, yari tayo diyan, hindi tayo papayag. Di nagbago yung isip ni Marcos nung naunawaan niya. Ngayon, punta po tayo dito sa usapin. Nagsisinungaling ba si President Duterte? Fake news ba si President Duterte nung sinabi niya na may mga blanco? Okay.
Iba yung sinasagot kasi ni Bersamin tsaka ni President Marcos eh. Binalikan ko lang, baka ako nagkamali eh. Kapapanood ko pa lang po, ang pinag-uusapan po nila doon sa program na yon ni President Duterte, ni Congressman Ungab, tsaka ni Vic Rodriguez, Attorney Vic Rodriguez. Yung pong BICAM report, ang linaw po iba po yung BICAM report, iba naman po yung GAA. Ang sinasabi ni Ungab, pinag-aralan niya yung BICAM report, paano nangyari na ipinasa ninyo yung BICAM report nakarating sa Pangulo ng merong mga blanco. O yun yung sinasabi niya, hindi po pwede yun. Bakit alam ni Ungab? Dati siyang Appropriation Committee Chairman. Yung hawak po ni Saldico bago siya mag-resign. Committee on Appropriations Chairman siya dati. Kaya alam niya na yung bicameral committee report dapat walang blanco doon. No? So, inano ko pinakinggan ko Baka nagkamali ako, baka GAA yung pinag-uusapan nila. Hindi po Ang linaw po na sinasabi ni Ungab, sa huling salita pa ni Ungab, sa GAA meron ng figure. Pero sa BICAM report, wala pang figure. Hindi nila alam kung paano nagkaroon na ng figure pagdating na sa GAA. Hindi po nila kino-question yung GAA na blanco pinirmahan. Ang kino-question nila, bakit pinirmahan yung BICAM ng mga senador at congressman. Yun kasi yung ipapasa nila kay President Marcos. Yun yung ni-review ni President Marcos. Kasi iniisip ko, baka nga nag-fake news si Duterte, baka nga nagsinungaling. Wala pong fake news at walang sinungaling. Dahil malinaw po yung pinag-uusapan nila, no? Ngayon kayo magsabi na hindi tayo nagre-research. Mga tatanga-tanga kasi kayo, hindi pa ako nagsasalita. Inaakusahan nyo na ako na fake news Alam mo kagad na bobo yung mga tao Okay. Si Ungab, kinuwento niya, ito yung proseso. Congress, magde-deliberate, ipapasa nila. Senado, yung Congress, yung HOR, Senado, ganun din. Magde-deliberate, ipapasa nila. Pareho yan, may hindi magkakasundo yan. Merong mga provision na iba sa Senate, merong provision na iba sa Congress. Kaya magkakaroon ng BICAM, doon nila pag-uusapan yung difference. Ngayon nga, iba Sa BICAM, nag-insert sila di ba? Nag-insertion sila ng mga hindi na pag-usap. Hindi. Ang akusasyon ni Amy, ganito Tapos na yung BICAM, tapos may ini-insert sila. Di ba? Yan yung kalakaran buhat nung umuputo si BBM Pero meron din pala kay Tatay Digong. Naalala ko sinabi ni Tatay Digong, nire-review nila, tapos binibiton niya yung mga in-inject. Kaya dapat isa-isahin Ngayon, tama ba si Marcos? Sinabi niya wala raw GAA na may blanco. Tama. Ang tanong, GAA ba yung sinabi nilang may blanco? Hindi. Pakinggan nyo kasi ko, hindi naman po to sino yung nagsisinungaling kanino Iba po yung sinasagot nila. No? Kaya gusto lang nilang pagmukhaing sinungaling. Magkaiba po yung BICAM report. Ulitin ko Merong report yung Senate, merong report yung HOR. Kadalasan hindi magkapareho yan. Di ba? Katulad nito, yung akap sa HOR may akap. Sa Senate walang akap. Yun na lang akap Gawin nating halimbawa. So magkaiba sila. Hindi po pwedeng dalawa yung GAA natin. Yung GAA, yun po yung General Appropriation Act. Yun po yung batas na Congress.
So, kinakailangan nilang pagsanibin. Doon po yung nagaganap sa BICAM. Okay? Ngayon, bago nyo pirmahan yan, dapat walang blanco. Yun yung sinasabi ni Ungab. Ang kinu-question nila, kaya sinasabi ni President Duterte na illegal yan, yung ginawa nila, kasi may blanco. Kaya nga halimbawa ni President Duterte, kung may blanco yan, di ba? Kung may blanco yan, ibig sabihin, parang blank check yan na kahit na magkano ilagay mo. Hindi uubra. O, kita nyo, ako pa rin ang fake news. Anong palusot? Hindi po palusot to. Pakinggan nyo. Pakinggan nyo lang. Ulit. Oo, mali sila. Hindi, tama. Ayan na naman kayo eh. O, ulitin ko ha. May report yung Senado. May report yung HOR. Makinig kayo lang. Huwag niyong bobohan. Huwag niyong pangatawanan yung pagiging bobo. Huwag niyong pangatawanan yung pagiging bobo. Makinig lang kayo. Hindi natin hayaan. Nasa channel ko sila eh. Hayaan mo silang marindi. Sabi alimbawa, nang hindi pareho. Sa Senate, walang akap. Sa HOR, may akap. So, paano po yun kung magkaiba? Kaya po may BICAM. Doon magkakasundo sila. Ano man yung difference, pagkakasunduan nila. Okay. Nag-report ang BICAM, may mga blanco. BICAM to ha. BICAM. Tama ba yun na may blanco yung BICAM? Mali. Yan yung sabi ni Ungab. Nagalit si Tatay Digong. Ba't may blanco yan? Mali yan. Invalid yan pag may blanco para mong binigay sa otoridad. Ngayon, saan naman nagre-react sila Marcos? Hindi doon sa BICAM report, sa GAA. Natural, sa GAA nilagyan na. Sino yung naglagay? Di ba? Bakit pinapirmahan sa mga senador at congressman na may blanco? Yun yung kinu-question ni Ungab at ni Duterte at ni Vic Rodriguez. Yung mga nag-uusap-usap doon. Fake news ba yun? O kung fake news, bakit walang kaso? Ang dami nyo ng kinakaso. Hindi kasi naman yan yung sinasabi. Sinasagot nyo, ganito yan eh. Parang kunwari, pag sinabi ko na pogi ako, sasabihin nyo, hindi ka naliligo. Pwedeng pareho yun. Pwedeng pareho yun. Pogi ako, kaya lang hindi ako naliligo. Hindi ako fake news. Pogi ako eh. Hindi rin fake news yung hindi naliligo. Magkaiba kasi sitwasyon. Hindi lahat ng pogi ay naliligo. Ngayon, di ba? Sarap nilang no? Wala kasing yan. Binibigyan mo na sila. Ngayon, sino po yung nagkamali? Pwede naman pong umamin ng pagkakamali. Di ba? Paano nyo sasabihin na fake news at sinungaling kung ang pinag-uusapan nila ay BICAM, hindi po GAA? Hindi nyo alam. Kasi hindi nila kaya, hindi kaya ng utak ng mga taga-TikTok yan eh. Di ba? Ang sinasabi ni Tatay Digong, ino-open ninyo kung magkano yung gustong ilagay. Parang blank check yung binigay ninyo sa palasyo. Sinagot ba nila na ang BICAM merong mga blanco? O pagkatapos po pirma ng mga senador at congressman, may naglagay. Sino ba ang naglagay ng figures? 'Di ba? Kasi tapos na yung BICAM eh. Pumirma na sila eh. Halimbawa, pwede rin naman daw 'yun, 'di ba? Kung tinanong, pwede po ba 'yun na ihahabol na lang? Aba, hindi po pwedeng ihahabol. Hindi po pwedeng i-blanco nyo tapos ihahabol. Yun yung sinasabing mali. Ngayon, kung sinasabi nyo tama yun, bakit pa kayo maglalagay ng figure dun lahat? Kung tama pala yan. Di bigay nyo lang kay Marcos ng blanco lahat at siya na maglalagay. Bakit pa kayo nag-uusap-usap? Di ba? Nahuli mo ba?
Nahuli mo nag-fake news? Ay sinabi lang ni Bersamin, naniwala naman kayo. Alam nyo ba si Bersamin ay Supreme Court Justice yun? Bakit hindi niya kasuhan kung fake news? Huli na fake news. O, iba naman. Yun lang ang kaya mo sabihin, kapiraso na naman ang utak mo. Sinagot ko na nga eh. Nililito po nila. Actually, hindi naman sila fake news, si Bersamin tsaka si BBM. Si BBM ang nung nagsisinungaling, fake news yun. Hindi po ako puso. Wala po akong, hindi po ako nagagalit. Naawa lang ako rito sa mga to kasi pinapaliwanagan mo, wala na sa kanila eh. Hindi nyo ako makukumbinsi. Makulit ka. Ayaw nyo makinig eh. Yan po yung nangyari doon, no? So wala pong ano yan, wala pong katotohanan na iba po yung sinagot nila Bersamin. Ngayon parang defensive lang ba tayo? Kinakailangan natin i-depensa, sinabihan sinungaling. Wala namang pinagsisinungalingan. Hindi lang nila maintindihan nitong mga to, ang hindi kasi nila maintindihan, magkaiba yung bicameral report at yung JA. Di ba? Yung bicameral report, yan po yung sinasubmit ng Congress kay Pangulong Marcos. Kung pareho kasi yan, bakit pa pinag-aralan pa ni Marcos? Di pumirma na lang siya kung pareho. Hindi naman po pareho yun. Magkaiba po yun. No? Ngayon, hindi nila tatanggapin na magkaiba yun. So, ang pinag-usapan ni Ungab tsaka ni Tatay Digong, yung pong bicameral committee report, ang sinasabi nila na may blanco-blanco. Ang sinasagot naman ni Bersamin, walang blanco sa JA. Ang question nga, pwede bang mag-submit yung bicameral report ng blanco-blanco? Ang sagot ni Duterte, hindi po pwede. Para mo silang binigyan ng blankong cheque at bahala na silang maglagay ng kanilang dapat ilagay. Kaya nga may bicameral committee. Kayo nga hindi makaintindi. Teka lang Baka mamaya sasagot po tayo mamaya. Titignan ko lang baka meron. Kaya yan po yung labanan ngayon, no? Yan po yung labanan ngayon sa ano. Ngayon, ang nakakatuwa lang, basura na tong he's lying. Ayan. Kaya ngayon ang mga tao, ang fake news, Palace denies Duterte claims of irregularities in 2025 national budget. Hindi talaga no? Talagang panlilin lang. Kaya ang conclusion natin, nagsasabi ng totoo si PRRD, hindi naman nila pinabubulaanan. Ang pabulaanan nyo po yung BICAM, hindi po yung GAA. Ang linaw po kasi na sinasabi nila yung GAA. Tignan nyo po, paparinig ko po sa inyo. Yung BICAM po, magkaiba po sa GAA yan. Ipaparinig lang po natin ng konting-konti yung sinabi po nila. Hindi. Kaya magkaiba pong dokumento yung pinag-uusapan natin. Sinasabi, some quarters including former president, ito yung kay Bersamin, have maliciously peddled fake news about President Marcos having signed the JA of 2025 with certain parts of the enactment purposely left blank to enable the administration, etc. The peddling of such fake news is outrightly malicious and should be condemned as criminal. O criminal pala bakit hindi nyo i-demanda? Okay, samantalang ang linaw po ng sinasabi naman ni Pangulong Duterte ni Ungab, ang pinag-uusapan po nila doon sa program, kasama si Ungab tsaka si Pangulong Duterte ay bicameral report. Ito po, paparinig ko lang po sa inyo ng konti. Ayan hindi na paparinig, narito na. Binatikos. Ito po yung binalita natin kahapon binasa natin
binatikos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang 2025 national budget matapos nitong binyag na umano'y nakakabahalang anomalya sa Bicameral Conference Committee report. Malinaw po yung binabati ko, yung kanila pong anomalyang sinasabi ay nasa Bicameral Conference Committee report. So ang akusasyon ito, mayroon kayong blanco sa Bicameral Committee report. Ang sinasagot ni Bersamin, walang blanco sa JAA. Pareho po ba yung bicameral report at JAA? Hindi po. Ang bicameral report, yan po yung report galing po dito sa Congress, ipinapasa sa Pangulo. Yung JAA naman, yan po yung nireview niya yung BICAM at pipirma na siya. Yung binito na niya. So nagbibito po yung Pangulo, 'di ba? Natandaan niyo yung mga binito ng Pangulo. O yun po yun. So magkaiba po yung sinasagot nila sa akusasyon. Ang inaakusasyon po ibang papeles na may blanco. Ang sinasagot nila walang blanco dito sa JA. Eh hindi naman JA yung sinabi may blanco eh. BICAM yung may blanco. Kaya nangyari, ang illegal, ang mali, yung pinasahan mo ng blanco tapos sila na bahala. Si President Marcos na yung maglagay. Mali yun. Oh, ibig sabihin, nilagyan ninyo sa pagitan. Ulit-ulit lang, ulit-ulit. Pareho kayo. Okay. Ngayon naman po panahon na para sagutin natin ang inyong mga katanungan. Masarap yan eh, magsagot-sagot tayo. Naku, nakalimutan ko na naman yung monetization nito. Sagot. Good afternoon po, Boss Buds. Ano lang po JA ang sinagot ni Bersamin para ma-divert. Correct. Nanlilin lang po si Bersamin. Tama yung sinasabi ni Bersamin, pero hindi yun yung inaakusa ni Duterte at saka ni Ungab. Mahirap maintindihan kung di ka marunong umintindi, mahirap talaga. Parang ganito yan, sa Jollibee ay bidang saya, wala yun sa McDo. Siyempre, bago dumating kay BBM yung General Appropriations Bill, ay nasupplyan na info ng mga blank pages ng BICAM report. Pwede rin sa palasyo na naglagay. Hindi nga natin alam kung saan nalagyan yun eh. Pero may hawak nga si Ungab na may perma na blanco pa. Yun yung BICAM report. Huwag kayong mag-alala. Dahil sa ginagawa ninyo, hintayin natin si Tatay Digong. Gusto ko sampahan ng kaso yung mga pumirma ng blanco para mataplaugan. Huwag ganun. Bakit mo sisipain yung mga bobo? Sila nga nagpapasaya. Pakasuhan mo kay Tatay Digong. Fake news pa, makasuhan ka sana. Alam nyo, napupuna ko lang sa inyo, mga bobo. Paulit-ulit kayo. Para kayong mga aso. Di ba yung aso? Para hindi na tumai yung aso, ulit-ulitin mo lang. Ingungudmud mo sa tae, papaluin mo. Asong turuan yan, basta paulit-ulit. Wala kasi lang alam ang utak eh. Hindi nyo ba naiintindihan? Dalawa yung dokumento. BICAM, JA. Ngayon, kung hindi nyo alam yung pagkakaiba ng BICAM at JA, kung hindi nyo alam yung pagkakaiba ng BICAM at JA, pinaliwanag ko kanina, kaya lang paulit-ulit yung type nyo. Dahil para nga kayong aso, yung turuan, ganyan eh. Uulit-ulitin. Yun, kita nyo, napahiya. Hindi na umulit-ulit. Yung BICAM, ang pinag-uusapan ni Ungab tsaka ni Duterte na may blanco. Yung BICAM, yun yung pinirmahan ng mga senador at congressman. Yun yung huling dokumento bago nila ipasa kay Marcos na presidente ng Pilipinas. Naintindihan nyo na? Kaysa nagpo-post kayo ng paulit-ulit,
na hindi nyo naintindihan. Ngayon, yung GAA, yan na yung pinirmahan ni Marcos. Yan na yung dumaan kay Marcos. Yung BICAM, bago dumating kay Marcos, dokumento yun. May mga blanco doon, sabi ni Ungab. Sabi naman ni Duterte, mali yun. Dapat walang blanco. Kasi pag may blanco yan, para ka nagbigay ng blankong cheque. Bahala na yung maglalagay. Naintindihan nyo na. Ang sinagot nila, wala raw blanco sa GAA, yung pinirma ni Marcos. Hindi naman yun yung sinasabi ni Ungab at ni Duterte. Ulitin nyo. Yung sinasabi nila, bicameral committee. Ang kanilang pinipirmahan. Ang pinirmahan na walang ano. Ayan, ulitin ko lang. Ayan, no? Binatikos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang national budget ng administrasyon ni Marcos matapos nitong ibunyag na umunoy nakakabahalang anomalya sa Bicameral Conference Committee report. Kung nakikinig lang kayo, mauunawaan nyo eh. Ngayon, itanong nyo, bumalik kayo sa vlogger nyo. Kasi alam ko wala na kayong pang-intindi, paulit-ulit na lang kayo na fake news eh. Balikan nyo yung vlogger nyo, sabihin nyo, sabi ni Badong, magkaiba raw yung BICAM tsaka yung GAA. Para may unawaan nyo kung gaano kabobo yung vlogger nyo. Tuwan-tuwa pa kayo na ninanakawan kayo ng harap-harapan eh. Naintindihan nyo na. Bawal magpasa ng BICAM, para mas malinaw, bawal magpasa ng bicameral na may blanco. Bicameral report. Nagpasa sila ng bicameral report na may blanco. Ngayon, siyempre, nung pinirma na ni BBM, wala nang blanco yun. May naglagay na eh. Yun nga ang ayaw ni Ungab tsaka ni Duterte. Na bigay ng blanco para siya yung maglagay. Yan. Balik nyo sa vlogger nyo. Tanungin nyo kung tama ba yung sinasabi ni Badong. Ewan ko lang kung maintindihan ng vlogger nyo yan.